Dahil sa pagluluksa sa asawa, 7 taong umiwas ang hari sa sinumang babae. Ipinagbawal niya ang kasal sa buong kaharian kaya walang nagpakasal. Lihim na nilagyan ng yunuko ng gamot ang tiyan ng hari na mabisang pampaanak kahit sa isang matandang naghihingalo. Inayos din niya na si Lana, isang babaeng kilala sa kanyang husay, sa silid tulugan ang maglingkod sa hari. Naghain ng tsa si Lana para sa hari bilang paghahanda sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos uminom, naramdaman ng hari na may kakaiba. Nagtagumpay ang plano ng eunuko. Mabilis na tinulungan ni Lana ang hari na hubarin ang kanyang balabal. Lubos nang umepekto ang gamot. Tahimik na isinara ng eunuko ang pinto. Ngunit biglang napagtanto ng hari na ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang koronang prinsesa. Kinuha niya ang kanyang espada at tinaga siya. Bumagsak si Lana sa sahig. Galit na galit ang hari at hinanap kung sino ang may pakana nito. Nang makita ng eunuko na tumakbo si Lana palabas, lumapit siya. Tinanong siya ng hari. Sinabi ng eunuko na ginawa niya ang lahat para sa pagpapatuloy ng lahi ng hari. Galit na binunot ng hari ang kanyang espada, handang umatake, ngunit pinigilan siya ng isang mabilis na figura, ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo, si Shinwon. Nakiusap si Shinwon sa hari nakalimutan na ang nakaraan, alisin ang pagbabawal sa pag-aasawa, at tumanggap ng mga bagong asawa upang magdala ng kapayapaan sa kaharian. Noong ang hari ay prinsipe pa lamang, labis niyang minahal ang kanyang koronang prinsesa. Nangako siyang hindi na magmamahal ng iba pang babae, at siya lamang ang iibigin niya habang buhay. Minsan sinabi ng koronang prinsesa na bagamat siya ay magiging minamahal na hari balang araw, hindi niya dapat ipakita ang kanyang mga kahinaan tulad ng isang lawa na mukhang kalmado sa ibabaw, maaring nabubulok na ito sa ilalim. Pakiramdam niya ay siya ang lawang iyon, nag-iisa at walang sumusuporta, nakatakdang tangayin ng bagyo. Marahil hindi naintindihan ng prinsipe ang kanyang mga salita noon. Nang sila ay naghiwalay, ang totoo ay nagpaalam na siya sa kanya. Sabi niya pag-alis niya, huwag malungkot at mamuhay ng maayos. Nangako silang magsasama habang buhay, pero di ito tinatakan ng prinsesa ng Pinky Swear. Sa halip, malambing siyang kumaway ng pamamaalam. Akala ng prinsipe ay ayaw niyang mangako kaya siya ay umalis na wasak ang puso. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula sa palasyo. Pumanaw na siya. Bilang asawa, hindi siya pinayagang lumapit. Sabi nila, namatay siya bunga ng pagbagsak ng pamilya sa kapangyarihan. Niyakap niya ang mahal na prinsesa, hindi na siya muling nag-asawa. Napatay ang prinsesang tagapagmana, 7 taon na ang nakaraan, at di nahanap ang salarin. Dahil dito, maraming kabataan ang nalungkot at di makapag-asawa. Isa sa kanila ay si Sorang, isang manghuhula na, sa kabila ng pagbabawal sa kasal, ay palihim na tumutulong bilang tagapamagitan. Tinutulungan niya ang mga kabataang lalaki at babae na makahanap ng pag-ibig at maging ang pagsasagawa ng mga lihim na seremonya. Umunlad ang kanyang negosyo at palagi niyang nagagawang makaiwas na mahuli. Madalas magbiro ang mga lalaki. Magpapakabinatilyo rin lang naman tayo habang buhay. Ano pa ang silbi ng pag-iipon? Sabi ni Sorang, hindi naman ganoon kahirap magpakasal basta't handang itago ito ng mga tao. Isang araw, iniwan ni Sorang ang kanyang business card at mabilis na umalis bago dumating ang mga inspektor ng palasyo. Nais niyang magbukas ng ahensya ng kasal sa kabisera at nakahanap siya ng perpektong lokasyon kasama ang kanyang lolo. Pinangalanan niya itong Love Pavilion. Nag-alinlangan ang may-ari ng lupa, natatakot na labagin ang pagbabawal, ngunit tiniyak ni Sorang sa kanya na kayang solusyonan ng pera ang anumang problema. Nagkasundo sila. Paano makakapag-usap ang mga tao tungkol sa hinaharap? Sabi niya, kung bawal namang magpakasal ang kahit sino, kumakalat ang mga chismis na hindi kayang magpakasal ng hari. Nagmakaawa ang mga ministro sa kanya na alisin ang pagbabawal. Ang hari, na dumaranas ng matinding sakit ng ulo, ay nagsabing ngayong taon ay pag-iisipan niyang tuluyang alisin ito. Pati sa panaginip ng hari ay lumilitaw ang koronadang prinsesa, sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay nito. Nagising siyang desperadong hinahanap ito. Samantala, hinihikayat siya ng mga babaeng nakapaligid sa kanya na mag-move on at tuluyang alisin ang pagbabawal sa kasal. 3 taon nang umiiral ang pagbabawal, umuunlad ang negosyo ni Sorang na Love Pavilion. Nag-hire pa siya ng isang kaakit-akit na receptionist para makaakit ng mga kliyente. Para imbestigahan ang bawal at epekto nito, pumunta ang malapit na kaibigan ng hari sa Love Pavilion. Nang marinig ang pagmamalaki ni Sorang na eksperto siya sa paggawa ng magkasintahan, nabahala siya. Ipinakalat ng mga awtoridad ang balita ng pagbabawal.
Habang nagbibigay ng presentasyon si Sorang, biglang may isa sa kanyang mga bisita na nagsabi sa kanya tungkol sa hari. Habang sinusubukan niyang tumakas, aksidenteng nabangga ni Sorang ang isang misteryosong lalaki. Nang mapagtanto niyang isa ito sa mga investigador, agad tumakas si Sorang. Nagkataon namang hinahabol din siya ng hari noong oras na iyon. Sa pagkakataong ito, tuluyang napatulala si Sorang. Ang babaeng iyon, siya ang pinakamakapangyarihang manghuhula sa Joseon. Sa isang sulyap lang sa hari, natukoy ng babae na siya ay napapaligiran ng mala-espiritong enerhiya. Tanong ni Sorang, "Hirap ba kayong matulog? May naririnig ba kayong mga tinig?" Nagulat ang hari dahil tugma ang mga sintomas sa kanya. Ipinag-utos ng hari na tawagin niya ang espiritu ng koronang prinsesa. Sumagot si Sorang na matagal nang naglaho ang kaluluwa ng koronang prinsesa. Sabi ng hari, kung hindi niya ito magagawa, mabuti pang kunin na niya ang kanyang huling pagkain. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, nag-shift si Sorang sa survival mode at nagsimulang umarte. Pinilipit niya ang kanyang katawan, kunwari ay sinaniban siya. Sa kanyang pag-arte, ipinahayag niya ang dalamhati ng koronang prinsesa na nagsabing miss pa rin niya ang hari, hindi pa siya muling isinilang, at nananatili pa rin siya sa mundo ng mga tao. Dahil sa matinding emosyon, lumapit ang hari kay Sorang, nais niyang mapalapit sa inaakala niyang espiritu ng kanyang minamahal na asawa. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Sorang. Biglang bumalik sa sarili si Sorang at sinabi sa kanya, "Umalis na ang iyong asawa." Tiningnan siya ng hari, hindi makapaniwala. Inutusan niya si Sorang na manatili sa palasyo upang makita niya ang koronang prinsesa kahit kailan niya gustuhin. Inihatid siya ng kanyang tagapaglingkod na si Shinwon sa bago niyang tirahan sa palasyo. Habang tumatawid sila sa tulay, bumagsak mula sa langit ang mga bulaklak ng melokoton. Habang naglalakad-lakad ang hari sa bakuran ng palasyo, napansin niya si Sorang sa tulay. Sa isang saglit na guni-guni, napagkamalan niya itong ang koronang prinsesa. Diretso siyang lumapit kay Sorang at mahigpit itong niyakap. Napamulagat si Shinwon sa kanyang nasaksihan. Matagal na niyakap ng hari si Sorang bago niya napagtantong, hindi ito ang kanyang yumaong asawa. Upang hindi mapahiya, nagkunwari siyang nagkamali lang siya. Kinabukasan, bumalik si Sorang sa Love Pavilion upang kunin ang kanyang mga gamit at maghanda sa tuluyang paglipat sa palasyo. Kinaiinggitan siya ng kanyang mga katrabaho, araw-araw na niyang makikita ang hari. Ngunit si Sorang ay nababalot ng pangamba, kailangan niyang ipagpatuloy ang panlilinlang sa hari, nagpapanggap bilang koronang prinsesa. Maaring nakasalalay sa kanyang pagganap ang pagtatapos ng pagbabawal sa kasal. Sa kanyang unang araw sa palasyo, nadapa si Sorang at napalapat sa sahig. Yakap-yakap ito. Nagalit ang tagapamahala ng palasyo at pinagalitan siya na maglakad ng maayos. Dahil siya na ngayon ang personal na alila ng hari, kailangan niyang sumailalim sa pagsasanay sa palasyo. Kinagabihan, habang hapunan, nakatayo si Sorang sa tabi ng hari, nagsisilbi sa kanya. Nang makita niya ang mesa na puno ng masasarap na pagkain, kumulo ng malakas ang kanyang tiyan. Dahil sa tunog na iyon, lalo pang nawala ng gana ang hari na simulat sa pool ay wala ng ganang kumain. Pinaalis niya ang lahat ng tao sa silid maliban kay Sorang. Sa gitna ng nakakailang katahimikan, biglang nasabi ni Sorang, "Ako po ang inyong personal na tagapaglingkod." Sinubukan niyang manatili sa kanyang papel at ipinaliwanag na ang pagtataboy ng masamang espiritu ay nangangailangan ng maraming lakas, kaya mabilis siyang nagugutom. Pagkatapos kunwari ay kinakausap niya ang espiritu ng koronang prinsesa at idinagdag, "Nagugutom ako." "Ano?" tanong ng hari. "Bakit? Gusto mo bang kumain tayo ng sabay?" Ngunit nang marinig ng hari na nagugutom ang koronang prinsesa, iginiit niyang sumabay si Sorang sa kanya sa pagkain. Hindi nag-atubili si Sorang. Kumain siya ng malaya at may gana na labis na ikinatuwa ng hari. Pagkatapos kumain, ginaya pa ni Sorang ang isang mahinhin at magalang na pagyuko. Sa ikinagulat ng lahat, nakisabay ang hari at kumaway ng may regal na kilos. Nagulat ang tagapamahala nang makita niyang naubos ang lahat ng pagkain. Nang gabing iyon, hindi na naman makatulog ang hari. Dahil sa mga kakaibang tunog, pinatawag niya si Sorang para paalisin ang mga ito. Paliwanag ni Sorang, dahil lang ito sa panghihina ng katawan. Hindi kumbinsido ang hari kaya pinatawag niya si Shinwon at hinamon sa isang sparring session. "Huwag mo siyang pagbigyan," sabi ng hari. Sumagot si Shinwon,
bilang inyong lingkod, hindi ko po kayo maaaring talunin. Kapanapanabik ang kanilang tunggalian. Pinanood ito ni Sorang nang may matinding interes, lubos na nabighani. Habang naghahanda ang hari na ipakita ang kanyang galing, nadapa siya dahil sa sarili niyang pagkilos. Agad na lumapit si Shinwon upang tumulong, ngunit pilit na tumayo ang hari ng mag-isa, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o mararamdaman. Iwinaksi niya ito at sinabi, "Subukan natin ulit sa susunod." Tinawag niya si Sorang para umalis. Inamin ng haring nanlalamig na siya, kaya hinikayat siyang mag-ehersisyo ni Sorang at pinuri ang mas matikas na tindig ni Shinwon. Tinukso siya ng hari dahil sa kakaiba niyang panlasa at ipinagmalaki pa ang kanyang pangangatawan, dahilan upang tuluyang mamangha si Sorang. Nang gabing iyon, inisip niyang baka hindi siya makatulog. Maya-maya, tumingin ang hari sa bintana at inisip na nakita niya ang koronang prinsesa. Lalong lumala ang kanyang hindi makatulog, kaya ipinatawag niya si Sorang upang samahan siya. Malinaw na labis niyang namimiss ang koronang prinsesa. Nag-alok si Sorang, "Gusto mo bang ipatawag ko siyang muli?" Sa kanyang dalamhati, mahina niyang ibinulong sa inakalang espiritu na hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang manatiling matatag at hindi maaaring bumitaw. Hinimok siya ng espiritu ng koronang prinsesa na manatiling matibay bago muling maglaho, na muling nagdulot ng matinding lungkot sa hari. Hindi na napigilan ni Sorang at marahang pinunasan ng kanyang mga luha. Gabing iyon, sa wakas ay mahimbing na nakatulog ang hari. Si Sorang naman ay malalim ang iniisip. Anino na lang ba siya ng babaeng mahal ng hari? Isang malupit na madrasta na nagnanais para sa sariling anak, ang nagpadala ng mga mamamatay tao upang itulak ang marangal na binibining si Sorang sa bangin. Ilang araw bago ang seremonya, nagbihis karaniwan si Shinwon, ang magiging nobyo, upang palihim na mapagmasdan ang kanyang magiging asawa. Ngunit ang dalagang kanyang nakilala ay tila masyadong bata, inosente, at marahas ang pag-uugali sa kanyang mga kasambahay. Agad niyang napagtanto na hindi ito ang babaeng dapat niyang pakasalan. Habang paalis na siya, nagsimulang bumagsak ang mga bulaklak ng melokoton. Pagtingala niya, nakita niya ang isang magandang babae sa malayong bintana. Ang tunay niyang magiging asawa. Habang naghahanda para sa kasal, uminom si Sorang ng isang lagok ng alak na gawa sa bigas at tiningnan ang dokumento ng kasal. Ang pangalan ng lalaking ikakasal, Shinwon. Nagsimulang mag-alala si Sorang kung paano niya haharapin ang masalimuot na ugnayan ng pamilya pagkatapos ng kasal. Pinakalma siya ni Shinwon, "Huwag kang mag-alala, lagi akong nasa panig mo." Ang mabait at marangal na si Sorang ay ibinigay pa ang kanyang bordadong sapatos sa pangalawang anak na babae. Nakita ito ni Shinwon at natuwa siya na napakabait at hindi makasarili ang kanyang magiging asawa. Maya-maya, may narinig na kaguluhan si Shinwon at napansin ni Sorang ang isang kahina-hinalang bagay sa labas ng bintana. Kahit may pader na naghihiwalay sa kanila, nararamdaman pa rin nila ang presensya ng isa't isa. Dumating na rin sa wakas ang araw ng kasal. Nakaayos na si Shinwon sa kanyang seremonyal na kasuotan, handa na para sa ritual ng kasal. Ngunit nang tumingin siya sa nobya, napansin niyang may kakaiba. Napagpalit na pala siya. Nawala na ang tunay niyang nobya. Nataranta ang impostora ng mabunyag ang kanyang kasinungalingan at sakto namang dumating ang mga awtoridad. Lumabas na ipinatupad pala ng kaharian ang pagbabawal sa kasal, kaya't walang bisa ang buong seremonya. Hindi napakasalan ni Shinwon ang babaeng mahal niya at nanatiling binata sa loob ng maraming taon. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Makalipas ang ilang taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Si Sorang ay naging kilalang syaman at personal na alalay ng hari sa palasyo. Nang makita siya ni Shinwon, hindi niya napigilang tawagin siya. Alam ni Sorang na hindi niya maaaring ibunyag ang katotohanan, kaya't itinago niya ang kanyang nararamdaman ng malalim. Nang muling makarinig ng mga kakaibang tunog ang hari, si Shinwon ang nagmungkahi na si Sorang ang mag-imbestiga. Tumakbo si Sorang sa bakuran ng palasyo at biglang napansin ang isang butas sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Malinaw na may taong sinadyang magbaon ng kawayan sa lupa upang magpalabas ng kakaibang tunog at takutin ang hari. Habang malapit na siyang mag-ulat, nahulog ang pulang tali sa kanyang buhok. Samantala, hinihintay ng hari ang pagbabalik ni Sorang. Si Sorang, sabik at nagmamadaling bumalik, nadulas. Hindi nakaiwas ang hari sa oras. Pareho silang bumagsak sa putikan. Nataranta si Sorang, iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Biglang may lumitaw na figura sa tubig at niyakap si Sorang, iniligtas siya. Walang iba kundi si Lee Shinwon iyon.
Bigla nilang naalala na may isang mahalagang tao pa ring nawawala. Sa sandaling iyon, hinila ng eunuch ang hari palabas ng tubig. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan. Humingi ng paumanhin si Sorang sa kanyang pagiging clumsy, ngunit hindi siya sinisi ng hari. Pagkatapos napatingin ang hari kay Shinwon. Naramdaman ni Shinwon ang panganib at siya ay nabahala. Tinulungan niya ang hari na makabalik sa palasyo. Biro ng hari, inuna raw ni Shinwon ang kagandahan kaysa sa tungkulin. Samantala, hindi pa nga nakapagpalit ng basang damit si Sorang at dumiretso agad siya upang maghain ng pagkain, dahilan para lalong mag-alala si Shinwon. Nailang si Sorang habang pinapatuyo ang hubad na hari, pero mas nahiya ang hari nang purihin ni Sorang ang kanyang matipunong katawan. Hindi niya napigilang humanga ng malakas. Natuwa ang hari, kaya ngumiti ito at pinatalikod muna si Sorang para makapagbihis siya. Ipinatong niya ang isang pulang tela kay Sorang upang takpan ang kanyang mga mata. Pagkatapos magpalit, naghanda na silang matulog. Hindi makatulog ang hari, kaya kinausap muna siya ni Sorang ng kaunti hanggang sa siya ay makatulog. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang koronang prinsesa. Dahil sa matinding pananabik, mariin niya itong hinalikan, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang labi pala ni Sorang ang kanyang hinahalikan. Lubos na naguluhan ang hari. Sa kabutihang palad, natutulog si Sorang na nakadilat ang mga mata. Maingat niya itong itinagilid at inutusan si Shinwon na samahan siya palabas. Habang pinagmamasdan ang natutulog na si Sorang, naalala ni Shinwon na binigyan niya ito ng mouth-to-mouth kanina. Hindi na niya alam kung paano haharapin si Sorang. Samantala, hindi matigil ng hari ang pag-iisip tungkol sa aksidenteng halik na iyon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lamang iyong pagkakamali. Napagtanto ni Shinwon na tunay na siyang nahulog ang loob kay Sorang. Titindi ang love triangle nilang tatlo. Para makumbinsi ang haring alisin ang bawal sa kasal, dinalhan siya ni Sorang ng malaswang aklat. Nagalit ang hari at inihagis ito, kaya mabilis na lumabas si Sorang. Tinanong ni Shinwon kung may epekto ba ang aklat. Base sa ekspresyon ni Sorang, malinaw na hindi ito umubra. Sa huli, ipinamahagi na lang ni Sorang ang mga ipinagbabawal na aklat sa iba. Tumanggi ang eunuko, sabay sabing wala siyang pakinabang doon. Ibinigay naman ni Sorang ang isa kay Shinwon. Bagamat nag-aatubili, tinanggap niya ito. Samantala, inutusan ng Reyna Dowager ang eunuko na dalhan ang hari ng isang espesyal na halamang inumin upang palakasin siya. Uminom ng isang lagok ang hari at agad niyang naramdaman ang kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Inutusan niyang umalis ang eunuko. Napansin niyang malapit pa rin ang aklat, kaya tiningnan niya ito ng may pag-usisa. Sa kanyang pagkabigla, naintriga siya rito at itinabi ito para sa sarili niya. Samantala, si Shinwon ay sobrang nahilig sa pagbabasa ng aklat kaya nawala ang dati niyang kalmadong anyo. Inamin pa niyang nakakapagod ito basahin at nagplano siyang bumisita sa hari kasama si Sorang. Sa hardin ng palasyo, naglakad-lakad ang hari. Nang makita niyang lumilipad ng magkasama ang mga ibon, nakaramdam siya ng pagkainggit. Pati ang mga guwardya ng palasyo ay tila lantaran ding naglalambingan. Nang makita niya ang isang matingkad na pulang bulaklak, gumaan ang kanyang pakiramdam. Napadako ang kanyang isip sa mga mapanuksong guhit sa aklat. Idineklara niyang kailangan niya ng paglilinis ng sarili, kaya sinabi niyang mag-e-ensayo siya ng espada upang luminaw ang kanyang isipan. Samantala, sina Sorang at Shinwon ay nagsasanay ng labanan ng magkasama. Tinanong ni Sorang si Shinwon kung nabasa na ba niya ang masilang aklat. Walang pakialam na sumagot si Shinwon. Karaniwan lang sa mga lalaki ang magbasa ng ganyang bagay. Dagdag pa ni Sorang, lahat ng nakabasa noon ay nagsabing napuno sila ng kakaibang kasiyahan. Sakto namang napadaan ang hari at nakita ang dalawa sa isang medyo mapanuksong posisyon. Halatang nainis ang hari at bigla na lang umalis. Kinagabihan, pagdating ni Sorang sa palasyo, nadatnan niya ang maayos na nakahanay na mga librong romansa. Iginiit ng hari na hindi niya nabasa ang alinman doon kamakailan, ngunit hindi kumbinsido si Sorang at kinulit pa siya tungkol dito. At sa isang iglap, pumasok sa bagong yugto ang kanilang relasyon. Nagsimulang habulin ng babae ang lalaki. Habang nagbabasa ng libro, tumingin si Sorang sa isang ilustrasyon at pabirong tinanong ang hari kung nagkaroon na ba ito ng ilang malisyosong pag-iisip tungkol sa kanya. Hinawakan ng hari ang kanyang pulso, tinitigan siya ng hari ng walang imik. Nang paalis na si Sorang, biglang hinila siya ng hari at mahigpit na niyakap. Halatang alam ng lighting team ang ginagawa nila. Handang-handa na ang lahat para sa romansa. Nagkatitigan silang dalawa magkaharap. Parang anumang sandali ay pwedeng sumabog ang tensyon ng sandali.
Namula ang mukha ni Sorang sa pananabik. Nang makita ito ng eunuch, nakumbinsi siyang gusto talaga ng hari si Sorang, agad siyang nagsimulang maghanda para sa pagkakataong magsama na sa isang silid ang dalawa. Nagpadala siya ng pagkain, inayos ang skincare treatment ni Sorang, nilagyan siya ng napakagandang makeup at sinuotan ng marangyang seremonyal na kasuotan. Kailangang magtagumpay ang gabing ito. Habang dramatikong bumukas ang mga pintuan ng palasyo, nakita ng hari si Sorang na nakasuot ng pulang-pula. Habang papalapit na sana siya sa hari, biglang may kamay na humila sa kanya palayo. Si Shinwon iyon. Papalampasin na lang ba ng hari si Sorang ng ganoon kadali? Ngayon, balikan natin ang simula. Dahil sa kautusan ng hari na 7 taong pagbabawal sa pag-aasawa, palihim na lang makipag-date at mag-matchmaking ang mga mamamayan. Isang lalaking may salamin, halatang hindi interesado, ang ipinakilala sa isang potensyal na mapapangasawa. Iginiit ng pinsan niya, siya ang pinakamagandang babae sa pamilya natin. Gayunpaman, hindi pa rin siya kumbinsido. Umalis ng masama ang loob ng babae at nagbulong ang lalaki. Ireklamo ko talaga ang matchmaking agency na ito. Biglang dumating ang isang tagapaglingkod ng hari at binigyan siya ng tsaa. Pagtingala niya, nabighani siya sa nakakasilaw na ganda ng babaeng nasa harap niya. Napahinto ang tibok ng kanyang puso. Ang babaeng ito ay si Sorang, na kamakailan lang ay bumalik mula sa palasyo. Hiniling niya sa kanyang katulong na si Hayain na ipagtimpla siya ng isang tasa ng tubig. Hindi maalis ng lalaking may salamin ang tingin niya kay Hayain. Ipinagmamalaki ng matandang tagapamahala ng Love Pavilion. Si Hayain ang pinakasikat naming dalaga rito. Kung gusto mo siya, matutulungan kitang makalapit sa kanya. May 2 binatang nakarinig at mas lalo pang na-excite kaysa sa unang lalaki. Sinabi ng matandang tagapamahala na kapag lumabas na si Hayain, dapat ay sadyang banggain siya ng lalaking may salamin. Habang may dalang tsaa si Hayain, talagang nagbanggaan ang dalawa. Sa sandaling iyon, may mahalagang bagay na nahulog mula sa damit ng lalaking may salamin. Isang aklat ng malapitang romansa iyon. Sinubukan niyang hawakan si Hayain, ngunit nasulyapan nito ang laman ng aklat at agad siyang sinampal. Saktong bumukas ang pinto at nakita ni Sorang ang aklat na nakahandusay sa sahig. Napahinto siya sa gulat, sinubukan ng lalaking may salamin na tumakas. Ang sumunod ay isang magulong habulan sa mga kalye. Ngunit di nagtagal, hindi na siya makatakbo pa. Lumabas na hindi pala siya ang hinahabol ni Sorang. Ang aklat ang hinahabol niya. Tanong ng lalaki sa pagkadismaya, kasalanan ba ang mabigong manligaw? Napabuntong hininga si Sorang, obra maestra ang aklat na ito, paano ba namang hindi mahuhulog ang hari matapos itong basahin? Sa kabilang banda, isa sa mga dating kakilala ni Sorang mula sa kanilang pamilya ang nakakita sa kanya sa kalsada at agad itong iniulat sa kanyang malupit na madrasta. Agad namang nagplano ang madrasta na ipatumba siyang muli. Ilang taon na ang nakalipas, nilason niya ang ama ni Sorang kaya't naparalisa ito sa kama at siya rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng tunay na ina ni Sorang. Ngayon, kumakapit siya sa isang makapangyarihang pamilyang maharlika at nagbabalak na palitan ng hari upang makumpirma kung talagang buhay pa si Sorang. Nagtungo ang madrasta sa Love Pavilion. Sa kabutihang palad, wala roon si Sorang. Gayunpaman, nakita ng matandang maestro ang tunay na pagkatao ng madrasta. Upang mapawi ang kanyang pagdududa, inalok niya itong hulaan, ang kanyang kapalaran. Idineklara niya, ikaw ang magiging hinaharap na ina ng reyna. Isa sa iyong mga anak na babae ang magiging reyna ng Joseon. Tuwang-tuwa ang madrasta, kumbinsidong ang kanyang anak ang mamumuno sa kaharian. Agad siyang umuwi at ibinahagi ang propesya, ngunit ang kanyang anak na babae ay nagsimulang suriin ng mabuti ang mga salitang ginamit. Naalala niya ang mga nakaraang eskandalo ng kanyang ina at siya ay nabahala at saka niya napagtanto. Si Sorang ay anak din ng kanyang ina. 7 taon na ang nakalipas, itinulak ng madrasta si Sorang mula sa bangin, ngunit buhay pa rin ito. Ngayon, ang pagbabalik ni Sorang ay nagbanta sa lahat ng bagay. Dumating na ang hari sa panggugubat ng palasyo at pinaplano ang estratehiya para sa araw na iyon. Habang siya ay naghahanda, biglang lumitaw si Sorang. Tinanong ng hari, hindi ba dapat nasa palasyo ka? Seryosong sumagot si Sorang, bilang iyong personal na exorcist, kailangan kong narito. Napapalibutan ng mga sagradong puno ang panggugubatan, kaya naaakit ang mga espirito. Dumating ako para protektahan ka. Bahagyang ngumiti ang hari ngunit hindi nagsalita. Si Sorang, na ang iniisip lang ay makakain ng karne sa piging mamayang gabi, ay nagpasya na pasiglahin ng hari.
Ngunit habang itinututok ng hari ang kanyang palaso, bigla siyang binalikan ng alaala. Naalala niyang aksidenteng napabagsak niya ang koronang prinsesa noong isang pangangaso. Simula noon, nagkaroon siya ng trauma sa pangangaso. At dahil sa mga kapilyuhan ni Sorang na nakagulo sa kanyang konsentrasyon, wala siyang natamaan kahit isang target. Nainis ang hari at nagbanta, kapag hindi ka tumigil, ipapabalik kita. Tinukso siya pabalik ni Sorang, kasalanan ng palpak mong pagbaril, hindi ko kasalanan. Maya-maya, sumakay na ang tatlo sa kanilang mga kabayo at mabilis na tumakbo sa paligid. Namangha si Sorang, ang saya pala ng pangangaso. Pagkatapos ay may napansin siyang kakaiba sa malayo. Pinakalma siya ng hari, gawa ng tao ang lugar na ito. Walang totoong baboy ramo na lilitaw dito. Akala ni Sorang na baka guni-guni lang niya ang nakita niya. Pero tama nga siya, isang dambuhalang baboy ramo ang biglang sumugod mula sa mga puno na pamulagat ang hari sa gulat. Diretso sa kanya tumakbo ang hayop, samantalang si Sorang ay nadapa matapos matapilok sa isang sanga. Halos abutin na siya ng baboy ramo. Sa isang iglap, dinampot ng hari ang isang espada at inihagis ito sa baboy ramo. Nawalan ng malay si Sorang. Habang walang malay, nakita niya ang kanyang yumaong ina sa isang pangitain. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Sorang kahit nanginginig pa, at ngayon ay may totoong baboy ramo na silang nahuli. Dumating agad ang mga maharlikang ministro. Nang makita nilang napatumba ng hari ang hayop mag-isa, nagbunyi sila. Kinagabihan, nagsimula ang piging sa palasyo. Masaya ang hari, ngunit habang sinusuyod niya ng tingin ang bulwagan ng palasyo, hindi niya makita si Sorang. Agad siyang nag-alok ng alak sa mga ministro. Mangyaring kumain kayo ng mabuti, at umalis na siya. Isang bagay lang ang laman ng isip niya, nakakain kaya ng karne si Sorang ngayong gabi? Samantala, nakahiga si Sorang sa kanyang silid, tuliro at nanghihina. Nang makita siya ng hari sa ganoong kalagayan, natakot siyang baka sinapian ito. Biglang nawalan ng malay si Sorang at bumagsak sa kanyang kama. Hinawakan ng hari ang kanyang noo. Mainit na mainit ito. Ipinatawag ng eunuch ang isang lokal na manggagamot mula sa nayon. Habang mag-uumpisa na ang manggagamot sa paggamot, naging tensyonado ang hari. Pinakalma siya ng manggagamot. Ito ay isang kanluraning paraan ng medisina, mabilis ang epekto. Tumutol si Shinwon, parang hindi ito nararapat sa pagitan ng lalaki at babae. Iwinaksi iyon ng manggagamot at sinabing, para sa isang manggagamot, sintomas lang ang nakikita, hindi kasarian. Nailang na lang na tumingin sa ibang direksyon ng hari at si Shinwon. Matapos siyang suriin, nagbigay ng pagsusuri ang manggagamot at nagreseta ng gamot, sabay bilin na dapat magpahinga ng maayos si Sorang. Pagkatapos ay lumingon ang hari kay Shinwon. Maaari ka nang umalis, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Inabot ng hari ang mukha ni Sorang upang marahang haplusin, ngunit bigla niyang hinawakan ang kamay nito at sumigaw, "Nagsinungaling ka sa akin. Oh, langit, bakit mo ako niloko?" Naalala ng hari ang halik na naganap kanina at sinubukang magpaliwanag. Nangyari iyon habang ako'y natutulog, ngunit pinutol siya ni Sorang, nagalit pa rin. Pagkatapos, bigla na lang niyang hinila ang hari palapit at sila'y naghalikan. Hindi nila alam, nasaksihan pala ni Shinwen ang lahat mula sa labas ng pintuan. Lumipas ang mga araw, hindi nakita ng hari ang kanyang minamahal na aliping babae sa palasyo. Biglang lumitaw si Sorang, ikinagulat niya ito. Lumabas na umuwi pala siya ng ilang araw dahil sa pananabik sa kanilang tahanan. Binigyan siya ng hari ng 3 araw na bakasyon at inutusan pa si Shinwen na samahan siya. Ngayon, nang makita niyang bumalik si Sorang, lihim na nabahala ang hari. Hinayaan niyang iba at hindi siya mismo ang manatili sa tabi nito. Pagdating nila sa bahay ni Sorang, magiliw siyang tinulungan ni Shinwen na bumaba sa kabayo. Ngunit si Sorang, na pakiramdam ay isa lamang siyang mahirap na karaniwang tao, ay tumanggi sa tulong niya at siya na mismo ang bumaba. Sa wakas, nagkaroon sila ng sandaling silang dalawa lang. Tinanong ni Shinwen, "Ano ba talaga ang tingin mo sa hari?" Ngumiti si Sorang. Napaka-cute niya, lalo na noong mahigpit niya akong hinawakan habang nagpapalayas kami ng multo, inosenteng inosente. Napahinto si Shinwen. Nag-aalala ako para sa'yo dahil kamukha mo ang Crown Princess. Kung sakaling malito ang hari sa nararamdaman niya, naputol ang kanyang sinabi, saka diretsahang nagtanong, "Magagawa ko pa rin kayang magustuhan ka?" Ang sitwasyon nila ay parang isang paru-paro na biglang lumipad papasok, maganda ngunit panandalian lamang. Gustong mapalapit ni Shinwen kay Sorang, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang siya lang ang pangalawang lalaki sa kwento.
Kinabukasan, nagpunta ang dalawa sa pamimili. Napansin ni Shinwen na pudpod na ang sapatos ni Sorang kaya dinala niya ito sa isang tindahan ng sapatos. Mapagkumbaba pa rin si Sorang at nagsabing, "Isa lang akong palaboy. Hindi ako karapat-dapat sa bordadong sapatos." Ngunit mahinahong pumili si Shinwen ng isang pares at pinaupo siya. Lumuhod siya at personal na isinuot ang bagong sapatos sa mga paa ni Sorang. Sa isang sandali, parang maaari nga siyang mapunta kay Shinwen. Ang maikling pag-asang iyon, ang simpleng kilos na iyon ay may dalang tahimik na sakit sa puso. Sa wakas, bumalik na si Sorang sa palasyo. Ang una niyang gawain pagbalik, tulungan ang hari na makatulog. Nagreklamo ang hari na hindi siya makatulog kaya masiglang iminungkahi ni Sorang, "Kung ganoon, mag-inom tayo ng kaunti." Nagulat ang hari, ngunit naingganyo. Naglabas sila ng mga putahe, nagbuhos ng inumin at nagharap. Nagmayabang si Sorang, sanay na ako rito." Ngumisi ang hari. "Ngayong gabi, sisiguraduhin kong gagapang kapalabas dito sa apat na paa." Pagkalipas ng ilang tagay, napansin ni Sorang na hindi nalalasing ang hari. Para gawing mas kapana-panabik, nagmungkahi siya ng laro ng Truth or Dare. Kung sino man ang hindi makasagot, iinom. Malapit nang pumasok si Sorang sa silid ng pagpili, kung saan siya formal na pipiliin bilang kasamang maharlika. Tumayo ang hari, nabighani sa kanyang kagandahan. Ngunit habang papasok na si Sorang, may kamay na biglang humawak sa kanya. Si Shinwen pala iyon. Agad nagbago ang ekspresyon ng hari. Hinarap ni Shinwen si Sorang. "Bakit ka pupunta sa pagpili? Hindi mo ba alam na ngayong gabi ang gabi ng pagsasama? Kaya ka nga nakabihis ng ganyan, hindi ba?" Hinila niya ito papalapit sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, dumating ang hari. Mabilis na kumawala si Sorang. Matalim na tanong ng hari, "Ipaliwanag ninyo ang inyong mga sarili, bakit mo siya biglang inalis?" Sumagot si Shinwen, "Hindi ako sang-ayon sa nangyayari sa kanya." Mabilis na tugon ng hari, "Ito ay korte ng hari, walang halaga ang opinyon mo rito." Sabi ni Shinwen, "Kung ganoon, tapusin na natin ito, kapag nanalo ako, isasama ko siya." Pumayag ang hari. "Kung matatalo mo ako, iyon na siya." Kaya naglaban ang dalawang lalaki gamit ang pana at palaso, naglalaban para sa pag-ibig. Sa bawat tira, lalong tumindi ang tensyon. Sa wakas, nasugatan ni Shinwen ang balabal ng hari, isang mabigat na kasalanan na maaring parusahan ng kamatayan. Nabigla si Sorang, naipit sa pagitan nila. Itinutok ng hari ang kanyang palaso kay Shinwen, ngunit pumagitna si Sorang at sumigaw, "Kung mahal mo ako, protektahan mo si Shinwen." Umingalang mga salita. Sa wakas, ibinaba ng hari ang kanyang sandata, pinatawad niya si Shinwen. Bumalik si Sorang sa mga silid ng hari kasama ang hari, ngunit hindi niya napigilang magtanong, "Bakit mo siya pinanigan?" Tiningnan ni Sorang ang hari na may halong emosyon na umiikot sa kanyang mga mata. "Talaga bang ganun ako kahalaga sa'yo?" Tahimik niyang tinanong. "O pamalit lang ba ako sa koronang prinsesa?" Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tingin. "Tunay ka na bang umiibig sa akin?" Hindi sumagot ang hari. Dagdag pa niya, "Hindi ako nagdadala ng iyong anak, hindi rin ako opisyal na isa sa iyong mga babae. Marahil, hindi na rin ako magiging ganon." Hindi mabasa ang mukha ng hari. "Tama ka," sabi niya matapos ang ilang sandali. "Minsan gusto ko na lang kunin lahat ng mga babaeng iyon at talikuran ang lahat ng ito." Ngunit tumigas ang kanyang tinig. "Kung maglakas loob si Shinwon na ilayo ka ngayong gabi, maaari ko siyang parusahan dahil sa pagtataksil." Nagalab sa galit ang mga mata ni Sorang. "Kung gagawin mo yan," sabi niya, "hinding-hindi kita mapapatawad." Tumingin ang hari sa kanyang maharlikang balabal na napunit ng espada ni Shinwon. Hahayaan ba niyang masira ang ugnayan sa kapatid ng dahil sa babae? Hinanap ni Sorang si Shinwon at nakiusap na huwag hayaang mawala ang sarili dahil sa kanya. Si Shinwon, na pinaghahati ng dangal at pag-ibig, ay tiningnan siya ng walang magawa. "Nag-aalala ka ba para sa akin?" tanong niya. "Gusto mo pa rin ba ako kahit sa lahat ng ginawa ko para sa'yo?" Maamong ngunit matatag ang sagot ni Sorang. "Hanggang magkaibigan lang tayo, hindi natin pwedeng lampasan ang hangganan na iyon." Tumalikod siya at lumakad palayo, iniwang nakatayo si Shinwon sa katahimikan. Pagbalik sa palasyo, ipinatawag muli ng hari si Shinwon. Ipinahayag niyang patatawarin niya ang insidente ng pagpunit ng balabal. Ngunit may isang kondisyon lamang. Dapat protektahan ni Shinwon si Sorang, anuman ang mangyari, ngunit hindi siya kailanman dapat umibig dito. Nagatubili si Shinwon. Pagkatapos, may tahimik na pagsuway, tinanong niya ang hari,
nakalimutan niyo na ba ang Crown Prinsesa? Ang tanong na iyon ay tumama sa malalim na bahagi. Nagising ang alaala ng hari. Bumalik sa kanya ang mga larawan ng Crown Prinsesa na parang malalayong alingaungaw. Pinilit niyang kalimutan ito, ngunit habang lalo niyang pinakakawalan, lalo namang lumalakas ang espiritual na presensya nito. Minahal ba talaga niya ito? At bakit? Bakit kamukhang-kamukha ni Sorang ang kanyang mukha? Unti-unting lumitaw ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ito isang pagkakataon lamang. May nagplano ng lahat ng ito. Ginamit nila ang panlilinlang upang pasukin ang isipan ng hari, nagsimula sa mga kakaibang ingay, sinundan ng isang multong anyo ng Crown Prinsesa na lumitaw sa ibabaw ng lawa. Napakatotoo ng ilusyon, naniwala ang hari. Nagmadali siyang lumapit sa tubig, sabik na mabawi ang nawala, ngunit pinigilan siya ni Sorang. Hindi siya yon, sabi niya, naglalagablab ang mga mata sa paninindigan. Nagtipon ang buong hukuman sa Love Pavilion. Isang maharlikang scholar, si Ginoong Kim, ang sumuri sa seremonyal na damit pangkasal. Ang damit na isinuot ng tunay na Crown Prinsesa ay tinahi ng gintong sinulid at maingat na iningatan ng kanyang ama. Ngunit ang suot ng babae sa lawa ay may makinang na sinulid. Peke ito. Ninakaw ang tunay na damit at kung sino man ang nagsuot nito ay siya ang impostor. Isang malaking pakana ang lahat ng ito. Mabilis na lumitaw ang mga ebidensya. Isang salamin ang nakuha mula sa lawa na nagbunyag na usok at mga refleksyon ang ginamit upang likhain ang ilusyon ng isang babaeng lumilitaw at nawawala na parang multo. Ang babaeng kamukha ng Crown Prinsesa ay hindi isang espirito, totoo siya at nagtatago pa rin sa loob ng palasyo. Iniutos ng hari ang isang masusing investigasyon. Bawat pagkakakilanlan ng lingkod ay susuriin, bawat silid ay hahanapin. Ngunit bago pa man magsimula ang investigasyon, kumilos na ang mga tauhan ng traidor. Isa sa kanila ang nakakita kay Sorang. Alam niyang pumasok din si Sorang sa palasyo gamit ang maling pagkakakilanlan. Walang kaalam-alam si Sorang sa mga nangyayari. Iginiit niyang isa lamang siyang maayos na kasambahay sa palasyo. Ngunit hindi sila naghahanap ng basta-bastang kasambahay. Siya talaga ang pakay nila. Dinala siya ng mga gwardya ng palasyo bago pa makabalik si Shinwon. Samantala, hindi pa rin nahuhuli ang pekeng Crown Prinsesa. Pinaghihinalaan ng hari na nagtatago siya sa hanay ng mga sundalo. Ginamit niya ang inspeksyon ng tropa bilang dahilan upang siya mismo ang maghanap sa impostor. Alam niyang makikilala niya ito. Pagkatapos, napansin niya ang isang kahina-hinalang sundalo. Matikas ang tindig at ayaw itaas ang ulo. Lumapit ang hari, iniabot ang kamay at siya mismo ang nag-angat ng helmet ng sundalo. Ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya. Ang mukha sa ilalim ay kaparehong-kapareho ng Crown Prinsesa. Pinilit ng hari na manatiling kalmado. Pinaalalahanan niya ang sarili na wala na ang Crown Prinsesa. Isa lamang itong panlilinlang. Humingi siya ng kasagutan. Sino ang nagpadala sa iyo? Sino ang nag-utos sa iyong magkunwari bilang siya? Bago pa siya makapagsalita, lumitaw ang traidor at sumigaw. Mapanganib siya. Hayaan mong ako na ang tumapos sa kanya. Ngunit pinrotektahan siya ng hari. Hulihin siya ng buhay, utos niya. Biglang may isang gwardyang sumugod, hingal na hingal. Mahal na hari, si Sorang ay dinukot. Matapos siyang arestuhin, dinala si Sorang sa isang hindi isiniwalat na lugar. Pagdating ng hari, nakita niyang duguan at bugbog si Sorang. Walang pag-aalinlangan, hinubad ng hari ang sarili niyang balabal ng dragon at maingat na tinakpan ang wasak na katawan ni Sorang. Walang hanggan ang galit niya. Agad na pinarusahan ang sinumang nanakit sa kanya. Mahina at halos mawalan ng malay, bumagsak si Sorang sa kanyang mga bisig. Inalalayan siya ng hari at dinala pabalik sa kanyang silid. Sa kabutihang palad, hindi nakamamatay ang mga sugat ni Sorang. Ang hari, na balot ng matinding konsensya, sinisi ang sarili sa hindi niya pagprotekta kay Sorang. Mula noong araw na iyon, nangako siyang hindi na gagawing pamalit si Sorang para kaninuman. Nais niyang manatili si Sorang sa kanyang tabi, ngunit sandali lamang ang katahimikan sa palasyo. Isang bagong aliping babae ang itinalaga sa silid ni Sorang na ang mukha ay nakakakilabot ang pagkakahawig sa yumaong prinsesang tagapagmana. Muling ginambala ang hari ng mga alaala ng malagim na pagkamatay niya. Nagbabala ang mga tapat na ministro na hindi ito isang pagkakataon lamang. Isa itong bitag at babala para kay Sorang. Naramdaman ni Sorang ang panganib at sinubukang imbestigahan ang biglaang pagdating ng bagong aliping babae. Ngunit hinila siya ni Shinwon palayo sa tamang oras.
Ibinunyag niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Bawat aliping babae na naging malapit sa hari noon ay namatay sa mga misteryosong pangyayari. Sa pagkakataong ito, si Sorang ang puntirya. Nagmakaawa si Shinwon na umalis siya sa palasyo. Hayaan mong protektahan kita, pakiusap niya. Ngunit muli, tinanggihan ni Sorang ang kanyang alok. Ang kanyang katapatan at marahil ay may mas malalim pa ang nagpanatili sa kanya sa tabi ng hari. Samantala, kumilos ang taksil upang patahimikin ang mga saksi. Pumasok siya sa bilangguan at agad na iniutos ang kamatayan ng taong pinagbibintangan na maaaring magbunyag sa kanya. Pagdating ni Shinwon, huli na ang lahat, ngunit may natagpuan siyang nakakakilabot. Ang mismong punyal na minsang ginamit sa pagtatangkang patayin siya. Ang kanyang mga hinala ay napunta sa taksil. Ngunit sa kabila ng pagtatanong ni Shinwon, tuso at madulas ang taksil. At dahil walang matibay na ebidensya, kinailangan muna siyang palayain. Iniutos ng hari ang isang investigasyon na magsisimula sa misteryosang alilang kamukha ng Crown Princess. Ang pangalan niya ay Cheonyon and siya ay nagmula sa Wonju. Minsan na siyang naging alila roon, ngunit ayon sa isang lokal na madam, siya ay dinukot lamang isang buwan matapos dumating. Hindi lang ito usapin ng pagpapanggap, kundi human trafficking na. Habang nagsisiyasat sa isang liblib na imbakan sa burol, nakakita si Shinwon ng mga palatandaan ng pagkakakulong. Isang sapatos ng babae na naiwan sa alikabok. Kasabay nito, hinukay ng mga bantay ng hari ang isang balon at nakuha ang isang bestidang tinahi ng gintong sinulid. Ang mismong bestidang minsang isinuot ng tunay na Crown Princess. Malapit nang lumitaw ang katotohanan. Ang buong sabwatan ay pinlano ng traidor. Natuklasan niya si Cheonyon na kamukhang-kamukha ng yumaong Crown Princess at ginawa niya itong perpektong kopya, ngunit palaging may banta sa kanyang buhay. Kung hindi niya maloloko ang hari, papatayin siya. Nakialam ang tadhana, nadapa si Cheonyon at sa kanyang pagkadapa ay lumitaw ang ebidensya ng mga pakana ng traidor. Hindi lamang niya niloko ang hari, kundi konektado rin siya sa mas malaking lihim na samahan na sangkot sa human trafficking ng mga batang babae. Dahil desperado siyang iligtas ang sarili, pinatahimik ng traidor si Cheonyon, pinatay siya bago pa ito makapagsalita. Nagluksa muli ang hari, sa lumbay at alak, na pagkamalan niyang ang court lady ay ang Crown Princess at nangakong sasamahan ito. Nagmadali si Sorang para pigilan siya at pinainom siya ng matapang na alak upang magising. Ibabalik ko ang Crown Princess, deklarasyon ni Sorang. Pinanood siya ng hari na may pag-asa. Sa isang himala, o tila ganoon, nagtagumpay si Sorang na buhayin muli ang espiritu ng Crown Princess. Labis na nadala ang hari at nagtanong, bakit ka umalis 7 taon na ang nakalipas? Sumagot ang muling nabuhay na Crown Princess, kailangan mong pakawalan ang nakaraan. Minahal kita, sabi ng hari na nanginginig ang tinig. Mali ba na mahalin ng prinsipe ang sarili niyang asawa? Si Sorang, habang pinananatili ang ilusyon, ay mabilis na sumagot. Ang pagmamahal ng Crown Princess ay hindi romantiko. Ito ay katapatan, pag-aalala. Naging magulo ang damdamin ng hari, umecho sa kanyang isipan ang mga sinabi niya. Tumigil siyang dumalo sa korte, lito, at nagdadalamhati. Naging balisa ang mga ministro, nagpatong-patong ang mga dokumento na walang pag-apruba. Ngunit hindi matanggal ng hari ang isang tanong, minahal ba talaga niya ako? Pinilit siya ni Sorang. Sinabi ba ng Crown Princess na mahal ka niya? Nasabi ba niya ang mga salitang iyon? Malalim na nag-isip ang hari. Hindi niya ito tuwirang sinabi, ipinahiwatig lamang sa pamamagitan ng mga kilos at tungkulin. Kung ganoon, mahinahong mungkahi ni Sorang, baka panahon na para pakawalan mo siya. Ngunit hindi pa rin kaya ng hari, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Dahil sa matinding pagnanais, hinanap niya ang ama ng Crown Princess at diretsahang nagtanong, minahal ba niya talaga ako? Nahihiyang sumagot ang ama nito, dapat sana, mapait na ulit ng hari. Hindi iyon sapat. Nag-alok si Sorang ng huling paraan, hanapin ang mga dating tagapaglingkod ng Crown Princess. Nagsuot sila ng payak na kasuotan at naglakbay patungong Gangneong sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang unang tinanong ay isang kasambahay mula sa pamilya ng Crown Princess. Tinanong ni Sorang, nang mapili siyang mapangasawa sa palasyo, naging masaya ba siya? Agad ang naging sagot. Masaya? Hindi, ni kaunti, umiyak siya, ayaw niyang lisanin ang kanyang bayan.
Pagkatapos ng kasal, bihira siyang magpadala ng sulat, minsan lang sa loob ng ilang taon. Nagpasalamat si Sorang sa kasambahay at pinauwi na ito. Malalim na nagmuni-muni ang hari at mahina niyang ibinulong. Maaaring hindi niya ako minahal bago siya pumasok sa palasyo, pero paano kung minahal niya ako pagkatapos? Hindi pa rin sigurado, ipinatawag niya ang yaya ng palasyo na minsang naglingkod sa Crown Princess. Si Sorang, na nanonood mula sa malapit, ay diretsahang nagtanong sa matandang babae. Minahal ba talaga ng Crown Princess ang hari? Nag-atubili ang yaya saka nagsalita ng tapat. Mahal na mahal ng kanyang kamahalan ang Crown Princess, ngunit dahil sa labis niyang pagprotekta at pagbibigay luho, naging mahirap ang buhay ng prinsesa sa palasyo. Hindi niya sinunod ang mungkahi ng mga nakatatanda na magkaanak ng tagapagmana at kumalat ang mga tsismis na madalas siyang umiiyak mag-isa. Muling nagtanong si Sorang, totoo ba ang pagmamahal niya? Mahinang sumagot ang yaya, may katapatan doon, marahil hindi pagmamahal ayon sa nais mong kahulugan, ngunit may malalim at taus-pusong katotohanan. Ang hari, na tahimik na nakikinig, ay halatang nabigla. Maya-maya, palihim na iniabot ni Sorang sa yaya ang gantimpala para sa maingat nitong inihandang mga sagot. Bahagi pala iyon ng plano ni Sorang. Ngunit natuklasan ni Shinwon ang panlilinlang. Bakit mo ito ginawa? Tanong niya sa kanya. Ngumiti lang si Sorang at sumagot, gusto mo ba talagang manatili akong dalaga habang buhay? Kung hindi aalisin ang pagbabawal sa kasal sa palasyo, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Nainis si Shinwon at tumalikod na sana, ngunit pinigilan siya ni Sorang. Pinakalman niya ang kanyang tinig, ng aasar at nangungulit na parang nakababatang kapatid. Ang malumanay niyang mga salita ay nagpatunaw sa pagtutol nito. Itatago ko ang iyong lihim, wika niya sa huli, pero mangako ka, huwag kang iibig sa hari. Ang kanyang katahimikan ay nagsabi na ng lahat. Kinabukasan ng umaga, nagising ang hari at nakita ang minamahal niyang aliping babae sa palasyo na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Tahimik siyang lumabas ng silid-tulugan, maingat na hindi siya magising. Napansin ng isang eunuko sa palasyo ang kumikislap na ekspresyon ng hari, nakakaiba sa dati nitong pagod na anyo. Pati ako ay natutuwa, mahina niyang sambit. Tunay ngang napakagandang lalaki ng kanyang kamahalan. Noong nakaraang araw lang, hinalikan ng hari si Sorang habang siya ay naliligo. Nagulat at nasaktan siya, kaya itinulak niya ito palayo. Hindi mo ako mahal, sabi niya. Nakikita mo pa rin ako bilang pamalit sa Crown Princess. Hindi siya nagkamali, hindi pa kailanman tahasang ipinahayag ng hari ang kanyang nararamdaman. Si Sorang, litong-lito at masakit ang puso, ay nagpasya ng umalis. Sa gitna ng sarili niyang kaguluhan, naglabas ng saloobin ng hari sa kanyang pinakamalapit na ministro. Gusto ko siya, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin, aniya. Napatawa na lang ang ministro. Mahal na hari, ikaw ang pinakagwapong lalaki sa buong kaharian. Anong babae ang makakatanggi sa iyo? Samantala, nilapitan ni Shinwon si Sorang at tinanong kung talagang balak na niyang lisanin ang palasyo. Nagsimula ng buuin ng palasyo ang listahan ng mga court lady na palalayain. Si Sorang, hindi sigurado sa magiging kinabukasan nila ng hari, ay nagsimulang pag-isipan ang pag-alis. Sa huli, nakarating din ang listahan sa hari. Habang binabasa niya ito, natigilan siya. Nandun ang pangalan ni Sorang. Walang pag-aatubili, nagmadali siyang tumakbo papunta sa silid ni Sorang. Nag-iimpake si Sorang ng kanyang mga gamit nang bigla siyang pumasok sa pintuan. Bakit mo gustong umalis? Tanong niya habang hingal na hingal. Kung mananatili ka rito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit nanatiling tahimik si Sorang, matatag sa kanyang desisyon. Ang hindi niya alam, matagal nang inihahanda ng hari ang kanyang pag-amin ng pag-ibig. Pati ang ministro ng korte ay naghanda ng napakagandang palamuti ng bulaklak para sa okasyon. Ngunit ngayon parang nawalan na ng saysay ang lahat. Marahil hindi niya lang alam ang tunay mong nararamdaman, giit ng ministro. Nagpasya ang hari na siya mismo ang magpapahayag ng kanyang damdamin. Iniutos niyang itanim muli ang mga bulaklak sa tarangkahan ng palasyo. Sa pagkakataong ito, kailangang magtagumpay ang kanyang pag-amin. Kasabay nito, ipinaalam ni Shinwon kay Sorang na nagbitiw na rin siya at aalis na sa palasyo. Taus-puso siyang nagpasalamat dito sa walang sawang pagprotekta sa kanya. Maging magkaibigan tayo habang buhay, sabi niya na may mapait na ngiti. Tumango lamang si Shinwon. Tinanggap na niya na ang puso nito ay para sa iba. Biglang dumating ang hari.
Magalang na yumuko si Shinwon, sa katahimik na lumayo, batid na pinili na ni Sorang ang kanyang landas. Na-miss na niya ang kanyang pagkakataon, at ngayon, ang tanging magagawa niya ay magbigay ng basbas mula sa malayo. Humarap ang hari kay Sorang. Aalis ka ba dahil hindi ko kailanman inamin ang nararamdaman ko? Nanginginig ang boses ni Sorang. Ibinigay ko na sa iyo ang puso ko, hindi mo ba yon nakita? Sa sandaling iyon, naunawaan ng hari. Minahal na pala siya nito mula pa noon. Dahil sa matinding damdamin, sa wakas ay nasabi niya ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Sorang. Mahal kita. Napuno ng luha ang mga mata ni Sorang, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Hindi na siya anino ng nakaraan. Lumapit ang hari at marahang niyakap si Sorang. Sa pagkakataong ito, wala nang hadlang sa pagitan nila. Sa wakas, tinanggap na ni Sorang ang damdamin ng hari. Sa kislap ng tuwa sa kanyang mga mata, dinala niya si Sorang sa isang parang ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Sa sandaling iyon, lumuhod ang hari at inialay sa kanya ang isang palumpon, sabay tanong kung maaari ba siyang maging minamahal nito. Si Sorang, naantig sa katapatan ng kanyang mga mata, ay tinanggap ang mga bulaklak sa kanyang mga kamay. Hindi pa niya naranasan ang ganitong pagpapahalaga. Upang ipagdiwang ang kanilang pagsasama, naghanda ang hari ng isang kamangha-manghang palabas ng mga paputok. Magkahawak kamay nilang pinanood ang pagsabog ng liwanag sa kalangitan. Isang panandaliang kaligayahan na si Shinwon ay natanaw lamang mula sa malayo, batid na hindi iyon kailanman para sa kanya. Gabing iyon ipinatawag si Sorang. Nag-inuman sila ng hari at bahagyang nalasing si Sorang. Sa isang sandali, nadapa siya at napunta sa mga bisig ng hari. Nagkatitigan sila. Lumapit si Sorang at hinalikan siya. Ang hari, hindi na kayang pigilan ng sarili, ay niyakap siya at dahan-dahang inalis ang kanyang sinturon. Gabing iyon, sa wakas ay naangkin nila ang isa't isa bilang magkasintahan. Samantala, si Do Seok ay nasa kanyang tirahan nang matagpuan niya ang isang kahon na may lamang papel. Nakasulat doon ang petsa ng kasunduan ng panganay na anak na babae ng pamilya Seo. Mayroon ding larawan ng babaeng ikakasal sa loob ng kahon. Laking gulat niya, si Sorang pala iyon. Naalala niya kung paano niya ilang ulit na tinanong si Sorang kung siya nga ba ang anak ng pamilya Seo, ngunit hindi ito kailanman umamin. Ang pagtangging iyon ang tunay na nagpasakit sa puso ni Do Seok. Si Sorang, na punong-puno pa rin ng saya mula sa gabi nila ng hari, ay nilapitan ng isang batang babae mula sa labas ng palasyo. Inabot ng bata sa kanya ang isang liham. Nang buksan ito ni Sorang, nalaman niyang malubha ang karamdaman ng kanyang lolo. Walang pag-aatubili, nakiusap siya sa hari na payagan siyang umuwi. Pumayag ang hari. Pagdating sa kanilang bahay, agad siyang tinawag ng kanyang may sakit na lolo bilang kanyang kamahalan, ang maharlikang konsorte. Sabi ng pinsan ni Sorang na baka nilalagnat lang at wala sa sarili ang matanda. Ngunit binalaan siya ng kanyang lolo na huwag nang magtagal pa sa palasyo. Ipinaliwanag na lalong nagiging mapanganib ang Reyna Ina. Kinagabihan, habang naghahanda ng gamot si Sorang, dumating si Do Seok. Matagal na mula nang huli silang magkita. Diretsahan siyang tinanong ni Do Seok kung kumusta na siya. Si Sorang, na opisyal ng babae ng hari, ay sumagot. Alam mo namang darating ang araw na ito. Kumpirmado niyang siya ay naging konsorte na ng hari. Tinanong ni Do Seok kung bakit hindi niya kailanman inamin na siya ang nakatakdang mapangasawa nito. Bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit mo itinago ang iyong pagkakakilanlan? Ipinaliwanag ni Sorang habang umiiyak na hindi rin naging madali ang kanyang buhay. Ang pagtatago ng kanyang pagkatao ang tanging paraan niya noon. Ngunit hinarap siya ni Do Seok at tinanong kung dahil ba ito sa wala siyang taglay na banal na kapangyarihan dahil naimbestigahan na niya ito. Biglang dumating ang hari at narinig ang kanilang pag-uusap. Matapos lamang ang ilang araw ng pagmamahalan, dumating na agad ang sakit ng puso dahil nabunyag ang panlilinlang ni Sorang, labis na nasaktan ng hari. Iniutos niyang huwag nang papasukin si Sorang sa palasyo. Tahimik na umiiyak si Sorang at mas masaklap pa sa labas ng mga pader ng palasyo, napansin na siya ng Reyna Ina. Dahil sa lumalalang kasamaan nito, nagpadala siya ng mga mamamatay tao upang patayin si Sorang. Sa likod ni Sorang ay isang matarik na bangin at tila ilang sandali na lang ay mahuhulog na siya sa kamatayan. Saktong dumating si Do Seok at nasaksihan niyang tinaga si Sorang at nahulog ito sa lawa sa ibaba ng bangin. Agad siyang tumalon sa tubig upang iligtas siya, ngunit mabilis din siyang napagod at nawalan ng malay.
Ilang araw ang lumipas, may mabait na pamilyang naglalakbay ang nakakita sa kanilang dalawa na walang malay sa tabi ng lawa. Iniligtas nila ang dalawa. Sa kalaunan, nagkamalay si Do Seok at sa maingat na pag-aalaga ni Shinwon, nagising din si Sorang. Sinabi ni Shinwon na malugod silang tinatanggap na manatili sa kanyang tahanan hanggat kinakailangan nila. Samantala, papalapit na ang araw ng pagpili ng Reyna Ina para sa bagong Reyna Konsorte. Isa si Shinwon sa mga kandidata. May peklat siya sa mukha mula sa isang insidente noon na may kinalaman sa mga traidor na opisyal at sa lihim na sindikato ng kanyang madrasta. Bagamat hindi siya dinukot, nanatili ang peklat bilang masakit na paalala. Gayunpaman, tinatago niya ito sa likod ng belo. Ipinagpatuloy ng madrasta ni Sorang ang pagpapatakbo ng ilegal na samahan ng mga babae sa pag-asang maitulak ang sarili niyang anak na si Hyun-gyum sa posisyong maharlika. Ngunit nagpasya na si Sorang na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kanilang pakana. Nang dumating ang araw ng pagpili, dumating ang mga maharlikang binibini mula sa iba't ibang pamilya, sakay ng mga palangkin. Bonggang-bongga ang bihis ni Hyun-gyum, ipinapakita ang kanyang sarili. Nang alisin ni Shinwon ang kanyang belo, bagaman may peklat sa kanyang mukha, hindi nito nabawasan ang kanyang kagandahan. Kinutya siya ni Hyun-gyum, sinabing ang isang may peklat ay hindi karapat-dapat dumalo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sorang na nagkukunwaring alilang babae ni Shinwon. Nagulat si Hyun-gyum nang makita si Sorang na buhay pa. Malinaw na nabigo ang mga mamamatay taong ipinadala ng kanyang madrasta. Opisyal nang nagsimula ang proseso ng pagpili. Ipinaliwanag ng Reyna Ina ang kahalagahan ng Reyna Konsorte at inanunsyo na magkakaroon ng 3 yugto ng pagsusuri. Ang unang yugto ay pagbuburda, na layuning suriin ang pagkatao at hinahon ng bawat babae sa pamamagitan ng kanilang burda. Muli, lihim na naghanda ang madrasta ni Sorang. Sinuhulan niya ang mga tagapaglingkod upang palitan ang mga totoong gawa sa pagbuburda. Habang sinusuri ng mga hurado ang mga resulta, pinuri ng Reyna Ina ang husay ng lahat, ngunit kailangan niyang pumili ng nagwagi. Ayon sa identification tag, kay Hyun-gyum ang pinakamahusay na gawa. Mayabang ang nangiti niya, ngunit nalito si Shinwon. Siya mismo ang malinaw na gumawa ng burdang iyon. Paano ito napunta sa pangalan ni Hyun-gyum? Lumabas na nasuhulan na pala ang alilang babae sa palasyo upang palitan ang mga tag. Nagkunwaring mapagkumbaba si Hyun-gyum habang pinupuri siya ng Reyna Ina. Sinubukan ni Shinwon na magsalita, tinanong ang alila kung nagkamali ba ito, ngunit pinaalalahanan siya ng alila na bawal magsalita ang sinuman maliban kung tinanong. Hindi lang ninakaw ang kanyang gawa, inaasahan pa siyang manahimik. Ngumisi si Hyun-gyum. Samantala, sa labas ng palasyo, muling nakita ng hari si Sorang, ngunit hindi niya magawang kausapin ito. Ngunit pinili pa ring bumalik ni Sorang, sa pagkakataong ito ay bilang alila ni Shinwon para sa pagpili ng Reyna. Nagpatuloy din si Hyun-gyum sa susunod na yugto ng pagpili. Sa puntong ito, pumasok na ang proseso sa ikalawang yugto, ang pagsusuri ng asal at pagkamaginoo. Habang isinasagawa ang seremonya ng tsaa, may napansin si Sorang na kakaiba. Sa masusing pagtingin, nakita niya ang isang pulang sangkap sa isa sa mga tasa ng tsaa. Agad niyang binalaan si Shinwon na huwag uminom. Sumunod si Shinwon sa payo at iniwasan ang tsaa. Makalipas ang ilang sandali, isang kalahok na babae na nakaupo sa likuran ang uminom ng kanyang tsaa at biglang nagkaroon ng pulang pantal. Iniutos ng Reyna Dowager na agad siyang ilabas. Lumabas na sinadyang lagyan ng kung ano ang tsaa. Ipinaalam ni Sorang kay Shinwon na may ipinahid sa mga tasa. Pareho nilang pinaghinalaan na gawa iyon ni Hyun-gyum at ng kanyang ina. Upang baliktarin ang sitwasyon, kalmadong inialok ni Shinwon ng tasa si Hyun-gyum na nataranta at inakalang may lason iyon. Dahil sa takot niya, naging kakaiba ang kilos niya sa harap ng Reyna Dowager. Pagkatapos, formal na iniulat ni Shinwon sa Reyna Dowager na may sinadyang maglagay ng kung ano sa tsaa upang sirain ang pagpili. Itinigil ng Reyna Dowager ang proseso at ipinatawag ang lahat ng dalaga at kanilang mga kasambahay para sa inspeksyon. Natukoy niya na ang sanhi ng pantal ay dagta mula sa isang partikular na halaman at iniutos niyang itaas ng lahat ang kanilang mga kamay para sa pagsusuri. Si Sorang, na hindi sinasadyang nahawakan ng dagta habang nag-iimbestiga ay nagsimulang kabahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na may bakas ng nakakasangkot na sangkap.
Akala ng Reyna Dowager na si Sorang ang may sala, kaya't galit na galit siya at ipinakulong si Sorang sa piitan ng palasyo. Pumunta ang Reyna Dowager upang hanapin ang ama ni Sorang at tinanong kung may dalawa ba siyang anak na babae. Doon nabunyag na si Sorang ang tunay na panganay na anak na babae, habang si Hyungeum, ang pangalawang anak, ay matagal nang nagpapanggap bilang panganay. Nang araw na iyon, handa na ang hari na tuluyang alisin ang pagbabawal sa kasal dahil pipiliin na ang bagong reyna konsorte. Nang ipahayag ng Reyna Dowager ang pangalan, dalawang babae ang lumapit. Naramdaman ni Hyungeum na may mali. Lumapit din si Sorang, ang kanyang kapatid na akala'y patay na. Lumabas na si Sorang, ang tunay na anak ng Maharlika. Palihim na nagsiyasat ang Reyna Dowager at ang hari tungkol sa katotohanan. Sinubukan ni Hyungeum na ipagtanggol ang sarili, ngunit ibinunyag ni Sorang na si Hyungeum ay anak ng madrasta at matagal nang namuhay gamit ang maling pagkakakilanlan. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ng madrasta na alisin si Sorang upang maitago ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, lumapit ang ama ni Sorang. Naalala niya kung gaano kabait at kahinhin si Sorang at hayagan niyang kinilala ito bilang kanyang tunay na panganay. Inamin din niya na si Hyungeum ang pangalawang anak at humingi siya ng tawad dahil sa pagkukulang sa pamamahala ng kanyang tahanan na naging dahilan upang pahirapan ng madrasta si Sorang. Nahusgahan at naparusahan ang madrasta. Ipinatapon si Hyungeum sa isang malayong lugar upang magtrabaho bilang isang utusan. Sa harap ng mga tao ng Joseon, opisyal na itinanghal si Sorang bilang bagong reyna konsorte. Magkayakap silang nagdiwang ng hari habang formal niyang inalis ang 7 taong pagbabawal sa pag-aasawa. Nag-umapaw ang tuwa at hiyawan sa buong kaharian. Mula sa sandaling iyon, nagsimula na ang masayang buhay ni Sorang at ng hari. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ng Reyna Dowager na bago ang kasal, hindi muna maaaring magkita ang hari at si Sorang. Bilang magiging reyna, kailangang matutunan ni Sorang ang tamang asal sa korte. Halatang hindi mapakali at ayaw ng hari na mawalay kay Sorang. Tiniyak ng Reyna Dowager sa hari na siya mismo ang mag-aalaga sa kanyang magiging manugang at agad na hinila si Sorang palayo. Iniwan ng hari na may kaawa-awang itsura. Nagpasalamat ang Reyna Dowager kay Sorang sa pagtulong sa hari na malampasan ang kanyang dalamhati at trauma. Kinilala niya na si Sorang na ngayon ang pinakamahalaga sa kanyang apo at siya rin ay mamahalin niya si Sorang na parang sarili niyang anak. Kinabukasan, sinimulan ni Sorang ang kanyang pagsasanay sa asal sa korte kasing higpit pa rin ng dati ang guro sa palasyo at inaasahan kay Sorang na magpakita ng perpektong pagganap kahit nagsisimula pa lang siyang matuto. Dumating na rin sa wakas ang araw ng kasal ni Sorang sa hari. Pati ang kanyang lolo at si Hanyong ay dumalaw. Sinabi ni Sorang na isang himala na naging reyna siya ng Joseon. Sagot ng kanyang lolo, iyon ay gantimpala para sa lahat ng kanyang hirap at pagdurusa. Ngayon na siya ay naging reyna, kailangan niyang tulungan ang hari sa paglilingkod sa bayan. Kaya naman, isinuot ni Sorang ang pinakamabigat na korona at naging pinakamarangal na babae sa buong bansa. Lumipas ang 1 taon. Lubos nang nakaangkop si Sorang sa buhay sa palasyo. Tinitingnan siya ng hari nang may labis na tuwa at pagmamahal. Tunay ngang pinagpala ng langit ang dalawa bilang mag-asawa. Nagsimula na rin silang magplano para sa kanilang pamilya. Tungkol naman kay Do Suek, nabigyan din siya ng masayang katapusan. Ang mabait na si Shinwon ang itinadhana para maging kaparehan niya. Sa unang tingin pa lang, nabighani na si Do Suek sa kagandahan ni Shinwon at si Shinwon naman ay natuwa rin sa kanyang kagwapuhan. Sa wakas, naranasan na rin ni Do Suek ang sarili niyang pag-ibig. Nagkapamilya sila at masayang naglalaro ang mga anak sa bakuran. Mula nang alisin ang bawal sa kasal, sumaya ang mga tao sa Joseon. Ngayon, madalas lumibot sina Sorang at ang hari upang alamin ang buhay ng mga nasasakupan habang lantad ang kanilang pagmamahalan. Maraming salamat sa panunood. Paki-like, mag-subscribe at mag-iwan ng puso kung nagustuhan ninyo ang serye. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.